Yan po yung nag-error na aircon na i-repair natin. Ayun. Tingnan natin sa remote. Sukin natin yung check. Sorry sa ano. Yan, mabas na yung zero. Tapos arrow up, arrow down. Arrow up, arrow down. Yan, nagbi-blink po 00. OD, di ba? Yan. Error 11. Error 11 lang. Wala na yung 18. Yan. Okay, repair natin to. Pero actually kanina meron pa tong error na error OC saka error 12 saka 18. Yan. Yan. Kay di ko na makita yung pangalan niya kasi wala pa akong permission. Ngayon, repair natin. Kalakot na. Ang problema niya, nagkaroon siya ng error na error 11, 12, saka 18. Ang ano pala nito, carrier X power 1.5 HP. Tapos meron ding OD at saka OC na error. Sige, tatalakayin natin kung ano ang mga dahilan kung bakit nagkakaganyan ng ganoong error na OD saka OC. Pag OD OC ang error, yun yung sa sensor. Yan. Silaw kasi hindi makita. May liwanag dun sa... Sige na, yan na muna. Wala naman. Sige na. Okay na. Makita na. Ba't di mo tanggalin yung liwanag sa ano? Sige. Tapos, yung error 11, saka, ang error 11, kailangan 11, error 12, error 18. Sa video na yan? Ano yan sa Krista? Carrier yan ha? Yan yung ni-repair natin na lumalabas dito sa error ng remote. Sa remote. Pero ngayon nawala na kasi na-repair ko na to eh. Error 11. Ito ang fan motor. Fan motor. Meron siyang bearing dito, tapos shafting. Meron siyang sa speed na wire. Tatlo. Maliliit yan. Speed. Dito, meron niyang sensor. Tapos, meron din siyang wire na para sa supply niya. Tapos may naka-connect niyan sa capacitor. Ganyan. Yan, tapos punta sa AC line. Pwede mo makita na actual? Yung pan motor? Ito. Yung loob? Pwede?
yung luma na sinabi ko sa nagpadala ng board, si di ko na lang banggitin yung pangalan niya kasi wala pa tayong paalam sa kanya. Ngayon, bulaga. Pag amuyin mo, ayan, ang sunog. Tapos Kaya, ang mangyari nito, kung tuloy-tuloy mo siya pinaandar, ang mangyari, sisirain din niya yung board mo. Ayan. Tapos, yan yung loob niya. Tapos, meron siyang sensor. Saan natin to? Sensor niya, no? Yan, di kita. Yan, yan. Naka, sa ano. Yan. Tapos, nakakonect yan dito sa wire na to. Yung tatlong wire ng speed. Ito yun. Ayan yung speed. yun sa manipulated lang na yun. May ginawa kami dati. May ang nangyari dyan, pinalitan namin ng sensor. Error 11. So far, okay na, naging okay yung unit niya. Yun lang ginawa namin. Ngayon, pag sinasabi natin, yung error 12 naman, di ko gaano yan, pero ito kasi halos magkasama yan siya lagi eh. Pag mag-error yan eh. Error 11 saka error 12. Ano ibig sabihin? Pag mawala yung 11, mawala na rin yung 12. Magkapatid. Yan sila. Kasi sa pan-motor yan eh. Magkapatid din sila sa pero ang alam ko, meron. itong 11, dito yan sa sensor. Sensor niya. Sensor ng pan-motor baka sensor sa outdoor yun. Sensor o pan-motor. Yan. Pero itong road shot, di ko pa masyadong kabisado yan. Pero alam ko, magkapareho yan. Halos magkaano lang siya sa, basta pan motor din yan. Pan motor. Pero huwag kayong magbase sa pan motor lagi kasi merong ganong error na akala mo pan motor yung sira, pero mostly naman pan motor. Pero, pag masira, halimbawa, nagkaroon ng ganyang error 11 sa 12, pan-motor ang sira, tapos sira din yung indoor board. Dami pinalitan. No? Oo. Tapos itong error 18, outdoor sensor. Ang value nan outdoor sensor, yung sa yung sa ilalim, di ba ito compressor? Compressor. Ito yung compressor. Di ba merong sensor dito, hindi yan ha? Hindi yan. Yung nandito sa sa baba nakalagay na sensor. Tapos meron itong unit, di ba? Nasa ilalim. Yan yung pinalitan ko na nagkaroon ng error 18. Naging okay na. Ngayon, paanda rin natin yung unit. Okay na. Kasaksak na. Remote na lang. Tadyan mo kaya ng yung outdoor. Para makita na talagang umandar talaga yung pinaka-indoor tapos outdoor. Yan, actual na troubleshooting. Time mo na yun. Ayan, maraming nagtatanong sa atin, ano daw gagawin pag
nagkakaroon ng blinking yung mga aircon. Ngayon kasi meron siyang blinking pero dito merong blinking. Blinking yung problema din nito, nagbi-blink siya. Yung problema nitong carrier na ito. Ayan. Pero yung actual error nito, ayun, error OD, error 11, saka error 12, error 18. Ang ano nito, carrier X power, 1.5 horsepower. So, blinking. Ano daw ang gagawin pag blinking? Pag blinking, nagdidepende yan sa brand. Ang brand ni halimbawa ito si Carrier, kailangan i-check mo sa remote kung ano ang error. Ito, pag ito naman sa Carrier, tutusukin mo ito. Ilapit mo lang. Itong check. Pag tusok mo sa check, lalabas yung 00. Tapos saka mo na pindutin up and down. Pag alin yung tutunog ng mag-blink doon na yun na yung error niya. Magbi-blink siya dito. Tapos tutunog tutututut gaganon. Ayun. Tapos yun yung sa Carrier. Yun yung gagawin pag kayo ang may-ari ng aircon. Ang gagawin nyo, alamin nyo ang error. Pag Carrier, pindutin nyo yung check, pusukin nyo. Tapos lalabas yung 00, up or down, pindutin nyo hanggat sa makakarinig kayo ng tunog dito. Yun na yung error niya. Sa dito na senaryo, ang naging error nito, itong binanggit natin kanina. Ngayon, ano ang solusyon na aming ginawa dito sa Carrier? Uulitin ko po, bawat brand, iba-iba po ang solusyon at iba-iba rin po ang error. Pero usually naman po, halos magkapareho yung klase ng pag-trouble sa kanya. Or kadalasan na kadalasang problema niya. Halimbawa, si Daikin. Si Daikin naman, na aircon, na brand, pag nagbi-blink siya, titingnan ni technician kung bumaba ba ang level ng freon. Kasi bakit? Isa yun sa dahilan na nagbi-blink yung aircon. Number 1 yun, bumaba ba ang level ng freon. Yun. So, ang gagawin ni technician ngayon, susukatan niya yung freon, yung lupa. Tapos, yun na nga, sa mga customer, kailangan yung alamin yung error niya. Sa Daikin naman, ito, may tayo ng Daikin. Ang sa kanya, kaso sobrang luma na to. Pag sa Daikin naman, dito, pindutin nyo yung cancel. Matagal yan. 5 seconds. Lalabas din ng 00. Tapos pag lalabas na ang 00, sabay pindot ulit ng cancel. Ayan, lalabas. Tutunog yung gaganon. Doon sa Daikin doon sa unit, tutunog yun. Yun na yung error niya. May bus. Oo. Bakit mahalaga na malaman mo yung error? Siyempre, malaman mo ang error. Tapos, pag malaman mo anong error, maaari mo siyang ma-search sa Google. Pag ma-search mo na sa Google, so may may insights ka na kung anong naging dahilan ng pagkasira. Halimbawa,
Kadalasan naman pag maghalimbawa nagkaka-blinking yung aircon. Yun nga, bumaba yung level ng freon. Pangalawa, sa na-encounter namin, sa experience namin ha, fan motor. Ito. Kailang beses na kami dyan, fan motor. Ang sirap niya. Pag nagbi-blinking yung aircon. Tapos, kahit anong brand yan, usually fan motor. Tapos, pag sa Daikin din, minsan sa sensor din, isa din yan sa nagiging niya, pag nagbi-blinking yung aircon. Si Daikin naman, pag bumaba din yung level ng freon, nag-blink lang din siya. Kasi bakit? Ibig sabihin yun, nag-protect yung aircon. Pinoprotektahan niya na hindi masira yung compressor. Yun ang ibig sabihin niyan. Pag nag-blink siya, nag-protect. So, ngayon, ito yung ni-repair natin. Paanda rin na natin. Yun, nakita. Yan, umikot. Kita naman ang Mana difference. na yung pressure. Yan. May nakapagsimula. Yan. Ayan, okay na to. Yung ni-repair natin. Maraming salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng kalaman. Ayan. Maganda at hindi nasira yung board niya. Pero actually, pinalitan ko yan ng capacitor. Ayan, tapos ito. Ayan. Tapos, check natin yung error ulit. Kung meron pa siyang error. Yan, hindi na nag-blink, nagtunog-tunog yung OC. Saka OD. Yan, 11, nawala na rin. 12, nawala na rin. Saka yung 18. Yan. Ibig sabihin, okay na to. Gumagana na. Yes, wala nang error. Ayan na. Bumalik na siya sa 0. Ayan, bumalik na sa 0. Wala nang error. Patayin na natin. Yan. Pag error 18, sensor yan sa outdoor. Mas maganda kung palitan nyo na lahat. Tapos, error 11, error 12, indoor fan motor or di kaya indoor board. Mamaya po, panay kayo sa mag-trouble. Tanong na naman. Sa fan motor. Minsan indoor board yan. Ayan. Yung sensor sa baba, yung pinalitan ko dito. Saan yan? Di ko lang maano sa ito 'di ba sa sa discharge. Discharge sensor tapos ito yung sa likod ng condenser. Ayan. Ayan kita pang ebidensya pinutulog na palit pinugtong ko. Pero hindi ko sinuggest na ganito ang gagawin nyo. Kailangan palitan nyo ng bago. Pag-restaso. Kasi ang ginawa lang namin para sa pag-troubleshoot lang. Hindi siya talagang
doon sa unit ng customer. Yan, maraming salamat po sa panonood.